Para sa mas mabilis sa paghahatid ng impormasyon at serbisyo ng gobyerno, mga malalayong lugar sa bansa aabutin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mabigyan ng libreng connectivity. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita, live. Naomi, palalakasin pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahatid ng libreng internet. Prioridad ng pamahalaan na palawakin ng libreng internet sa mga geographically isolated disadvantaged areas o pinakaliblib na lugar, batay sa pakikipagpulong ng Presidente kasamang Regional Development Council. Nakapagtatag na ng bagong sistema ang gobyerno para mapabuti ang internet access. Gaya na lamang ng pagtatayo ng common tower o paggamit ng isang tower ng dalawa o higit pang internet service providers sa pamagitan ng pagpaparenta sa kanila. Gayon din ang pagtangkilik sa bagong internet satellite system. Sa tulong ng isang satellite dish, maaari nang makasagap ng internet nang hindi kinakailangan magtayo ng mga infrastruktura. Ayon sa Malacanang, mahalaga ang hakbang na ito para maitaas ang kapasidad ng publiko sa larangan ng edukasyon at paghahanap buhay. Using internet is not just a luxury, it's a necessity. So with this, if we can improve the access of all the Filipino peoples to internet so that they can at least research, make good use of this internet, it will definitely improve the livelihood, not only the livelihood, even the intellectual capacity of every Filipino. Mula sa 4,469 noong June 2022, lumobo na sa 15,000 na mga lugar ngayong Enero 2025 ang may libreng Wi-Fi. Inaasahang mapabibilisin nito ang paghatid ng serbisyo ng pamahalaan, lalo na't maaari nang magproseso online o kumuha ng mga business permit at iba pang dokumento sa pagnenegosyo. Tinututukan din ng pamahalaan ang iba pang pangangailangan ng mga Pilipino. Tinalakay rin ang iba pang issue sa rehiyon tulad ng supply ng tubig at kuryente, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagsikap ng kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay sa Eastern Visayas. Una nang inihayag ng Energy Department na may 25 power projects ang inaasahang itatayo sa Visayas tulad na lamang itong na maghahatid ng 1,900 megawatts. Inaasahang magbibigay ito ng kuryente sa higit 6 na milyong pamilya mula sa solar energy o init ng araw o sikat ng araw at hydroelectricity power o enerhiya na galing sa mga dumadaloy o bumabagsak na tubig. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Naomi.